Isa naman sa naging aktibidad pa ng Pangulo sa Malacanang ngayong araw ay ang tungkol sa pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika para sa maritime security at ilan pang usapin. Para sa detalye, magbabalita live si Jinky Baticados. Jinky, ano bang mahalaga na pag-usapan kaugnay nito? Zerina, malugod na tinanggap ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si United States Indo-Pacific Command Commander Samuel J. Paparo Jr. sa isang courtesy call ngayong hapon. Masayang hinarap ng Pangulo ang kinatawan ng Estados Unidos sa Indo-Pacific upang maisulong pa ang matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa usapin ng sovereign, security at maritime concerns. Bilang bagong Chief Admiral ng US Indo-PACOM, nauna nang inihayag ni Commander Paparo ang gray zone activities ng bansang China at ito umano ang pinaghahandaan ng Estados Unidos. Ayon kasi sa security and maritime law experts, ibig sabihin umano ng gray zone operations ay isang taktika, estratehiya o aktibidad na maituturing na pagsalakay at pang-aatake na siyang pumipigil sa isang bansa upang depensahan ang sarili. Sa panig ng West Philippine Sea, sinasabi ng mga eksperto na ang mapanganib na paggamit ng Beijing sa kanilang Coast Guard at Maritime Militia ang water cannons laban sa mga barko ng Filipino civilian na isang halimbawa ng gray zone tactics. Na hindi malalabag ang sovereign rights ng anumang bansa. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang bansang China umano ang primary disruptor ng international peace sa ASEAN region. Ito kasunod ng mga nangyayaring komprontasyon sa pagitan ng Philippine at Chinese vessels sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng kalihim ng Defense Department sa 35th International Military Law and Operations Conference 2024 of the U.S. Indo-Pacific Command sa Manila. Zerina, sa darating na Huwebes, pag-uusapan ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific lumalalang tensyon bunsod ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, Zerina, kanina ay nagbigay pugay rin sa Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang courtesy call ang kanyang kamahalan na si Sok Chenda Sofia, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia. Masayang tinanggap ito ng Pangulo, kasabay na rin ang pangakong mas lalo pang palalakasin ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at bansang Cambodia. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jinky Baticados. Nagbabalita live mula po yan sa Malacanang.